tanong natin kapatid na Victor na dapat nating ipaglingkod sa kanila, mga kaibigan, panghabang panahon po ba yung utos na mangilin ng araw ng Sabat? Anong sunod sa Biblia? Ganito po ang sagot sa atin ng banal na kasulatan. Babasahin natin dito po sa aklat ng Oseas 2:11. Ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang kasayahan, mga kapistahan, mga araw ng pangilin at lahat ng itinakda niyang pagdiriwang. At dito pa po sa aklat ng Panaghoy, sa 2 ang talata 6, ganito pa ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Pinaguho niya ang tabernakulo nito, gaya ng isang halamanan. Winakasan ni Yahweh ang itinakdang pista at araw ng pamamahinga. At itinakwil niya sa matinding poot ang hari at saserdote. Mga kaibigan, winakasan na po ng Panginoon Diyos ang araw ng kapahingahan o ang tinatawag na pangingilin sa araw ng Sabat. Sabi rito sa Tagalog Popular Version, Sige. o yung Mabuting Balita Biblia, binasa nila ito, wawakasan ko na ang lahat ng kanyang kasayahan, mga kapistahan, mga araw ng pangingilin, at lahat ng itinakda niyang pagdiriwang. Ayun. Kaya sinarado na nila yung Bible, wawakasan na ng Panginoon. Kaya ang tanong nila, habang buhay ba ang utos ng Sabat? Sabi nga naman ng Hoseas 2:11, wawakasan pala ng Diyos ang kanyang kasiyahan at kapistahan. Well, ano pong masasagot natin dito? Konteksto po. Ang konteksto, Kapistahan pala. konteksto at background na pinasabi po natin dito mga kapatid, for your information, kung kayo may Bible, ako nakita ko siguro itong dahilan kung bakit hindi nila ini-encourage ang mga member na mag-aral ng Bible at magdala ng Bible sa simbahan. Mahirap yun. Kasi Mahirap. baka makita yung kanilang false interpretation. Oo. Kung ako'y membro ng kanilang iglesia, babasahin ko yung konteksto, yung mga nakapaligid na talata. Bakit sinabi ng Diyos to? Tama. Ito pala ang dahilan, Brother Robert. Babasahin ko na, no? Kasi Sige. magandang balita Biblia to. Okay. Ang dahilan pala, kaya bakit wawakasan ng Diyos sa konteksto ng Hoseas? Kasi, nangingilin nga sila ng Sabat, ang Israel noon, time na ito ni Hoseas, pero kanila namang hinahandog ito kay Baal. Ayun. Sablay. Meron ba tayong ebidensya sa Biblia? Meron po. Ito po, Hoseas 2:5. Sapagkat kanilang sila'y naging inang babaeng masama. Ayun. Kahiyahiya ang naging pamumuhay ng babaeng nagbihi at nagsilang sa kanila. Sinabi niya, hahabulin ko ang aking mga manginibig na nagbibigay sa akin ng pagkain, Ayun. inumin, damit at lahat ng kailangan. Ayun. So yung nagbibigay doon sa kanyang damit, pagkain, pagkain, kailangan, manginibig niya, hindi niya yung Panginoon. Verse 8, hindi niya na lamang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkain at inumin. Ayun. At sa akin ang galing ang lahat ng pilak at ginto na ginagamit nila sa pagsamba kay Baal. Yun naman pala. Sumasamba sila, pero hindi sa Panginoong si Yahweh, Kay Baal. ibinibigay yung papuri. Kay Baal. Kaya ang sabi ng verse 9, kaya't babawiin ko ang aking binigay. Yun ang papalang dahilan, kaya niya wawakasan. Yung Sabat, hindi dahil sa masama yung Sabat, kundi masama yung Israel. Oo, yung kanilang ginagawang Ang practice. Sabat nga ay ginawa ng Diyos, hindi ni Baal, ano? Kaya sabi dito sa verse 11, wawakasan ko ang lahat ng kasayahan, ang kapistahan, araw ng pangingilin. Sa verse 13, parurusahan ko siya, ang Israel ang tinutukoy dito, dahil sa mga araw ng pista na kanyang ipinagdiriwang sa karangalan ni Baal. Ayun naman pala. Kaya po pala wawakasan ng Diyos ang kapistahan at araw ng pangilin. Sabi sa verse 13, parurusahan ko siya dahil sa araw ng pista, kasama na yung Sabat, na kanyang pinagdiriwang sa karangalan ni Baal. Ayun. Yun naman pala ang dahilan. Tama. Magagalit, kahit ako magagalit ako eh. Iba na yung Panginoon. Diba? Sineselebrate mo yung birthday ko. Oo. Pero ibang lalaki naman halimbawa yung Pinararangalan sukat mo. Oo. Magagalit ka rin nun. Correct. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ho Sabat, hindi ho ito pinag-uusapan na aalisin ng Diyos ang Sabat. Kaya pala niya aalisin dahil sila ay nagkasala. Ang Israel ay nagkasala. Kaya nga po, kung atin pong babasahin sa komentary po ng ilang mga scholar, sabi nila dito sa Adam Clark Commentary on Hosea, her feast days, Jerusalem shall be pillaged and destroyed, and therefore all her joyous assemblies and religious feasts, etc., shall cease.
Bakit po titigil ang pangingili ng kapistahan at sabat? Kasi i-destroy sila ng Panginoon. Pupuksain sila ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba kay Baal. Ayun. Hindi dahil sa sabat. Pero kung sila ay magtatapat, hindi ilaalis ng Diyos ang sabat. At ang kanilang pangingilin ay ibabalik talaga sa Panginoon ng Sabat. Walang problema. Kaya nga sa verse 14 ng Hosea 2, sabi because ang Diyos ay mapagpatawad at puno ng biyaya, sabi niya, siya'y muli kong susuyuin. Ayun. Ayan. At sa verse 17, ipapalimot ko ang pangalan ni Baal. Ayun. Sa verse 23, ibabalik ko ang Israelita sa kanilang lupain. Ayun. So hindi mawawala yung sabat. Hindi mawawala yung Sabat. Temporary, inalis niya kasi ginagamit sa pagsamba kay Kay Baal. Baal. Kaya ang Panginoon, dito natin nakikita na consistent talaga siya at talagang dapat natin i-consider yung context Yes. pag nagbabasa ng Bible. Kaya nga Yun sa- yung nagkulang yung ating mga kaibigan. Oo. Kaya nga sabi ko, Brother Robert, kala ko ba pinako ni Kristo sa krus ang sabat? Kasi madalas Oo. ba't nung panahon pa pala ni Osias, tinigil na. So, kung may tinigil lang pangingilin ng sabat sa panahon ni Osias, bakit pa ipapako sa krus? Ano pa ipapako ni Kristo? Doble pagtigil. Ayan, magkakaroon ng problema sa ganyang interpretasyon. Actually, ginamit din nila yung sa panaghoy. 2:6. Sige, pakibasa mo na lang sa'yo. Pinaguho niya ang tabernakulo nito. Gaya na isang halamanan, sabi rito. Winakasan ni Yahweh ang itinakdang pista at araw ng pamamahinga. Ayun. At tinakwil niya sa matinding puot ang hari at saserdote. Bakit ipinatigil? Pagka binasa mo sa 4, taas nyo lang sa 4 hanggang 7, na hindi mo binasa ng mga kaibigan natin na ministro ng Iglesia ni Cristo sa pagbubunyag, kaya pala naging kaaway sila. Kasi po, sila po ay lumimot sa Diyos. Tama. Lumimot at sila'y sumamba sa ibang mga Diyos. Sabi rito, iniakma niya ang kanyang pana sa parang kaaway, na ang kanyang kanang kamay ay inakma na parang kalaban, at pinatay ang lahat ng kaaya-aya sa mata. Sa tolda ng anak na babae ng Sion, ibinuhos niya ang kanyang matinding galit na parang sa apoy. Ayun. Ibig sabihin, kaya pinalimot ito kasi sumasalansang sila. Ganon din, parang Ayun. kagaya dun sa Kagaya Osias. sa Osias. No? At ito ay, alam mo, Brother Robert, nagtataka nga po ako, bakit ipapalimot ng Diyos yung sabat sa mga nagtatapat na anak niya? Hindi mangyayari Hindi yun. mo ba nakita yung contrast, Brother Robert, Oo. sa talata na ginamit din nila sa Exodus chapter 20 verse 8? Ang sabi, alalahanin mo ang araw ng sabat. Kaya nga. Tapos sa Osias naman, ipapalimot ng Diyos. Yung pala, pag ikaw ay anak ng Diyos, ipapaalala sa iyo yung sabat. Correct. Nung Exodus 20 verse 8, kung ikaw na may sumasalansang sa Diyos, Palilimot sa'yo. Yun ang logic na nakita ko rito, Tama yun. kapatid na Robert. Tama No? yun. Kaya kung ikaw ay nangangaral ka ng salita ng Diyos, nagsasalita ka sa TV, sa radyo, tapos nilalapastangan mo na yung sabat, papalimot Papalimot talaga ng sa'yo. Diyos. Oh, di ba sabi sa Roma 1, hinayaan na sila. Hinayaan na yung sila. kanilang Kapag kaisipan. nakasala. Para sila maging mangmang na. Dahil pinipilit nila yung gusto nila, sige, yan na lang kayo.